Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epifanio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod ni Epifanio Labrador sa ating programa Sibilyan Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At syempre sa ating magpapatuloy, binabati muna po natin mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre binabati din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo lahat at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag lagi namin kayo makakasama dito sa ating programa at sa lahat po ng ating mga tinatalakay dito sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At syempre pinabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Sa araw pong ito, pag-uusapan po natin ang mga kaso na pwedeng kaharapin ng Magamang Duterte. Ayon sa impormasyon na ating nakalap, malaki po ang posibilidad na kapag nakipagmatigasan ng mga Duterte sa mga Marcos, ay maaaring papasukin ni Marcos ang ICC para may pagpatuloy ang kanilang pag-iimbestiga tungkol nga sa mga kasong inihain ng ating mga kababayan dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa patuloy po na hidwaan itong dalawang panig ay maaari pong humantong ito sa hindi magandang usapin. Sa totoo lang ho, dahil sa mga maanghang na mensahe na binitawan ni Duterte, sa totoo lang, nagkakaroon na po ng matinding tensyon ngayon dyan sa pagitan po ng mga congressman dyan sa Kamara at maging sa Senado. Dahil alam ho natin na hindi naman po lahat yan kay Bongbong. Marami pa rin po mga senator dyan, mayroong mga senator dyan at mayroon din po mga congressman dyan na panig pa rin ho. Pumapanig ho dito sa mag-ama. Kaya talagang grabe ho ang nangyayari ngayon dahil po sa mga pahayag ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan hinamon niya si Romualdez na ipakita sa taong bayan ang nakukuha nilang confidential funds para maikumpara di umano sa mga nakukuha ni Sara Duterte na confidential funds o intelligent funds. Hinahamon ho ni Duterte itong si Romualdez o lahat ng kaalyado ni Romualdez pati na si Marcos na ipakita sa taong bayan para malaman kung sino ang mas malaki ang ninanakaw. Para malaman kung sino yung mga mas malaki at talagang mandarambong. Hindi pa po natin nakikita, hindi pa natin naririnig kung ano po yung sagot ni Marcos. Dahil ayon po sa ating mga kababayan, medyo nangingimiho itong si Marcos dahil sa laki ng utang na loob niya dito ho kay Duterte. Dahil kung hindi ho dahil kay Duterte, ay hindi ho maililibing sa libingan ng mga bayani yung kanyang ama na itinatakwil ho ng taong bayan bilang isang bayani. Dito ho kasi, una na nating nabanggit dito mga minamahal kong mga kababayan na pumayag naman ho si Romualdez. Ang problema po nito mga minamahal kong mga kababayan, ayon ho sa ating impormasyon na nakalap, bagamat pumayag ho si Romualdez, pinag-aaralan ho ng kampo ng mga Marcos
na kung magpatuloy na magmamatigas at talagang baga sa mga sinasabi ho ni Duterte para bagang gusto niyang palitawin na bakit si Sara lang ang tinitignan ninyo. Bakit si Sara Duterte lang ang nakikita ninyo kumukuha ng intelligent funds at saka ng confidential funds. Samantalang si Romualdez at si Marcos ay kumukuha din. Ba't ayaw yung tignan para makita nyo kung sino ang mas malaki ang nananakaw? Kung mangyayari ho na mapapatunayan natin na silang pareho o itong mga ito ay parehong nagnanakaw, kailangan ho kumilos na ang taong bayan. Kasi sa nangyayari hong ito, kumbaga naglalaglagan na ho sila. Kasi doon po sa sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na para bagang sa punto ng kanyang pananalita ay para bagang gusto niyang siraan si Romualdez. Dahil sabi nga niya, nung presidente pa siya, nagpahiwatig na daw itong si Romualdez na gusto ding maging presidente. Kaya gusto niyang palabasin sa taong bayan dahil gusto ni Romualdez na maging presidente, kaya hinahayaan niya na masira si Sara Duterte. At sang-ayon siya sa mga nagiging reaksyon ngayon, lalong-lalo na yung Black Party List ba yun? Lalong-lalo na to si Francis yung isang kongresta ng Davao, si Di Castro ba yun? Di ba? So, iniisip po kasi ng mga Duterte na ito pong mga pangyayaring ito ay baga parang sinasadya ho ng mga Marcoses. Ngayon, yung mga pangyayari naman tungkol ho dun sa mga pagtaas ng mga bilihin, nung pagtaas ng mga bigas, presyo, sinasabotahe. Ang nasa isip naman po ng mga Marcos, mga Duterte ho ang naglalaglag sa kanya. Kaya nga po natulad nga ho ng sinabi ko, nagkakaroon po ng matindi, pero hindi halata. Kasi nga ho, pailalim ho na hidwaan ito. Kasi nga po kung ipapakita ng Marcoses at saka ng mga Duterte na sila ho ay hindi na magkakasundo, magkakaroon ho ng faction o magkakaroon po ng hindi magandang pagkakaunawaan yung mga maka-Duterte at maka-Marcos. At syempre kapag nagkaroon ho ng hindi magandang pagkakaunawaan itong dalawang ito, maaari yung pareho silang malaglag, o pareho silang hindi ho mananalo pagdating ho ng panahon na kung saan magkakaroon uli ng national election sa posisyon ho ng pagiging pangulo dito sa ating bansa. Baka sa kakarambulan nilang dalawa, dahil nga ho nagigipitan na sila, nagsisiraan na sila, baka lumitaw nito ang maging presidente, si Rapi Tulfo. Kasi wala namang kalaban si Tulfo Pagiging solid ngayon yung boto niya. Hindi naman pwede si Robin. Sigurado niyan magwawala na yung taong bayan pag si Robin. Mahirap na sakit na nga sa ulo na meron tayong ub na senator, lalo na kung presidente. Alam niyo mga kababayan, kapag hindi ho natigil itong matinding palitan ho ng pahayag nitong ni Romualdez at ng mga Duterte, lalakit-lalaki ho to. Lalakit at dito ho, masasaalang-alang ho dito yung sitwasyon ng mga tawag nito, tagasunod o mga followers nila. Hahati ho yan. Di ba? Mawawala na ho yung unity team. Nagkaitim-itim. Diba? Kasi naglalabasan na yung kulay black nila siyempre, hindi naman hahayaan ng mga Marcos na sa harap ng madla o sa ating mga kababayan, masira sila. Hindi rin papayag itong mga Duterte. Diba? Tingnan niyo yung salita ni Duterte, yung sa kanya parang paawa effect. Diba?
No, sabi niya, hindi niya daw patatakbuhin si Sara. Tapos ang mangyayari nito, kukumbinsihin niya yung mga supporters. Patakbuhin niya si Sara para lumabas na kahit ayaw ni Digong, taong bayan yung may gusto. Nakukuha niya yung strategy, Digong. Yan ang strategy ng mga MPA. Pero sa kabila nito, nangangamba ho ang grupo o yung kampo ho ng Duterte dahil nga po pag pinapasok ho ng Marcoses o ni Bongbong Marcos ang ICC dito po sa ating bansa ay mahuhukay po yung mga katarantaduang kahayupan na ginawa ho ni Duterte nung panahon niya at maging ni Sara Duterte. Madadamay ho si Sara dito. Ano-ano ba yung mga kasalanan ni Duterte at yung kasalanan na ginagawa ngayon ni Sara Duterte na maaring maharap sila sa impeachment at yung kanyang tatay naman dahil hindi na nga Pangulo maaaring mapanagot ho yun at makakasuhan talaga siya. Ano-ano ba yung pwedeng ikaso at ano-ano ba yung mga kasalanan ni Rodrigo Roa Duterte at ni Sara Duterte. Mag-umpisa po tayo mga kababayan sa usapin patungkol po sa issue ng Parmali Deal na kung saan diretsahan pong sinabit ni Senator Richard Gordon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ilang mga opisyal ng gobyerno sa controversial na Parmali Deal. Kung maalala po ninyo mga kababayan, ayon po kay dating Senator Richard Gordon, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pag-abuso di umano sa kapangyarihan at betrayal o public trust ang ginawa ni Duterte sa loob ng 18 pagdinig ng kanyang committee kaugnay sa bilyong-bilyong pisong kontrata ng gobyerno sa Parmali o Pharmaceutical Corporation para sa COVID-19 na supplies. Dito ho, talagang nagkaroon ho dito ng matinding usapin. Isa po sa mga naalala ko, ewan ko lang kung naalala din po ninyo mga kababayan, ayon po kay dating Senator Richard Gordon, sa halip daw na linawin ang sitwasyon at parusahan ni Duterte ang mga responsable sa katiwaliang iyon, ay parang natutuwa pa siya at wala siyang aksyon. Kaya pala walang aksyon, bandang huli natuklasan ni Gordon o dating Senator Richard Gordon na kaya pala ganun. Si Duterte pala mismo ang promotor. Biro mo mga kababayan, kaya pala hindi umiimik, hindi niya binibigyan ng aksyon. Ba't niya bibigyan ng aksyon? Siya naman pala yung promotor. Natural, magiging ano siya, di ba? Magiging ano siya, protektado niya yung mga aso niya na gumagawa ng mga kahayupan, katarantaduan. At hindi lang yan mga kababayan ang ginawa niyang kahayupan dito sa ating bansa. Hindi lang yun yung pambabastos, pambababoy niya sa bansang ito. Kung maalala ho ninyo, ayon kay dating Senator Richard Gordon, nilabag din daw ni Duterte ang 1987 Constitution nang i-appoint niyang Presidential Economic Advisor ang Chinese na si Michael Yang. Chinese hindi Pilipino. Napakasiraulo talaga ng hayop na to. Sa totoo lang. In-appoint niya hindi Pilipino, pinakita ho niya na mas importante ho sa kanya yung mga Chino. Chino na walang karapatan dito sa ating bansa. In-appoint po niya. Bawal po yun. Unang-una, Chino po yun, hindi po Pilipino yun. Makikita nyo yung pangbababoy ni Duterte, panggagago. Hindi po pinahihintulutan ng ating batas na manungkulan ang kung sinong tao na lang dito sa ating bansa, lalo na't hindi Pilipino. Kaya yung ginawa ni Duterte, malaking kagaguhan po yun at kawalang galang sa batas na ipinatutupad ng ating bansa. Nung panahon ni Marcos, o ng ibang mga naging pangulo ng ating bansa, hindi sila nag-appoint ng taga-ibang bansa. Tanda ng kanilang paggalang at pagsunod sa pinaiiral na batas dito sa ating bansa. Pero dito nyo makikita mga minamahal ko mga kababayan kung ano pinaiiral ng ating bansa. Siya naman pong
binababoy, dinudungisan nitong ni Duterte. Dahil nga po, mas kita nyo maraming matatalinong tao ho dito sa ating bansa. Pero bakit Chinese ang kinuha niya? Kung maalala ho ninyo, bakit si Michael Yang ang kinuha niya na isang Chinese? Malalaman nyo ho yan sa ating pagpapatuloy. At malalaman nyo ho kung bakit si Michael Yang ang kinuha niya. Sa totoo lang ho mga kababayan, noong mga panahon po na yun na kinuha ni Duterte si Michael Yang, ang dami ho talagang nanlumo at marami hong nainsulto. Hindi lamang po yung saligang batas natin, pati ho yung mga tao at mga dating mga nanunungkulan na nirespeto nila yung batas na yun. Eka nga ng ating mga kababayan noon, yung mga panahon na niluklok ni Duterte si Yang, bakit pa daw tayo nagkaroon ng panuntunan kung di rin naman pala nila igagalang? Napakasimple lang naman Napakasimple lang naman ang sinasabi ng batas o ng ating konstitusyon. Tanging mga Pilipino lang ang pwedeng manungkulan sa Pilipinas. Hindi yung katulad ni Michael Yang. Hindi yung katulad ng Chinese na yan. Kung patuloy nating palulusutin ang mga abusadong individual na ito, panigurado, ganito rin tayo aabusuhin ng ibang bansa. Ayon ho yan sa mga kababayan natin noong mga panahon na yun. Nangyari ho. Talagang inabuso ho. Kasi wala naman pakialam ito si Michael Yang sa kinabukasan ng ating bansa . Wala naman pakialam to si Michael Yang kung tayo dito ay maghihirap, magdurusa sa gagawin niya. Na kung saan kasabwat si Duterte. Kung maalala ninyo, sinundan pa umano ito ng pagkuha ng mga supply para sa COVID-19. Sa response ng Parmali, isang korporasyong kapos sa kapital. Biro mo ang dami hong mga hospital o korporasyon na matatag na ho. Pero bakit dito kumuha? Bakit dito kumuha itong si Yang, kasabot itong si Duterte sa Parmali, na isang korporasyon na kapos sa kapital? Siniraan din aniya ni Duterte ayon ko kay Marcos, kay Gordon. Kung maalala ninyo, sabi ho ni Gordon siniraan din ni Duterte ang Commission on Audit pati Senado, sabay pagbabawal sa mga taga-ehekutibo na dumalo sa mga pagdinig sa kontrobersyang iyon para ho hindi mapag-usapan at mapagtakpan ho yung ginawa nila ni Yang. Nakita niyo po yung diskarte ni Duterte? Pinagtakpan lahat to ng mga kaalyado, hindi pinaatin para hindi mapag-usapan yun. Kasi pag napag-usapan yun, lilitaw at lilitaw po sa mata at pandinig ng ating mga kababayan na niluloko po tayo ng dating administrasyon o ni Duterte. Kaya alam po talagang napakagaling ho ng Judas na yun. Napakagaling ho ng mga traidor na yun. Napakagaling ho talaga, kasabat yung inchik na yun. Biro mo ang daming malalaking kumpanya. Ang daming malalaking kumpanya na kaya makapagbigay sa bansa natin ng napakamurang halaga ng mga panahon na yon. Pero nakipagsabuatan si Duterte dito kay Yang na kung saan itong isang Parmali na korporasyon tapos na nga sa kapital, wala pang kompletong gamot. Ang ibig sabihin ang nangyari ho noon, maaaring yung Parmali bumili ho doon sa mga kumpanya na yon na matatag na, malalaki at mura. Tapos yung Pilipinas, kasabwat itong si Duterte, kasabwat itong si Yang, doon bumili sa Parmali na kung saan times 3 po yung presyo. Makikita nyo tingnan nyo kung gaano kagarapal, grabe po mga kababayan. Kaya nga po mga kababayan, dahil dito, ayon po kay Gordon o dating Senator Richard Gordon, lahat ng ginawa ng dating administrasyon ni Duterte ay malinaw na inciting to sedition and excusable negligence of duty, breach of official duty, terrorism, conspiracy at grave threat. Dagdag pa ni Gordon, na kung matatandaan nyo, sinabihan niya, nasabi niya to doon sa Senate hearing sa mga senator at sinabihan niya talaga doon nung panahon na yon na sabi ni Gordon,
I'm sorry. Sabi ni Gordon. The president must be held accountable. Ayon pa kay Gordon, kung maalala ho ninyo. Dagdag pa po ni Senator Gordon, hindi naman pwedeng porket malaking tao ka, exempted ka na pag nagkasala ka. Hindi porket presidente ka, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Kaya nga noong mga panahon na yon, talagang mismo, pati ho si Gordon, sinira, lahat ho na nagpapahayag ng katotohanan noon. Talagang sinisira ho ni Duterte. Makikita nyo naman, di ba? O si Trillanes, dahil gusto niyang ipakita sa taong bayan at talagang i-prove na talagang yung anak ni Duterte ang drug lord dito sa ating bansa, si Paulo Duterte, anong ginawa? Diba? Yung amnesty na ibinigay na sa kanya, ipinabalik dahil kinuntsaba ni Duterte para lang walang makapagsalita sa lahat ng mga kahayupan nila ni Yang. O pati si Gordon, lahat to. Tingnan nyo po kung gaano kaawa-awa yung mga kababayan nating ito ay pinaglaban nila ang karapatan ng ating bansa. Pero natalo ho sila sapagkat marami pong mga Pilipino ng mga panahon na naging bulag, naging bingi sa katotohanan sapagkat porket matanda si Digong, akala nila totoo. Porket nagpapakita si Digong ng ganito, totoo. Pero hindi po tayo nawawala ng pag-asa sapagkat sabi nga kahit gaano, tingnan nyo si Kibuloy. Tingnan nyo yung Socorro. Kahit gaano nilang kubli na sila ay banal, sila lalo na to. Diba? Kaya sabi ko nga, lahat to ng napaniwala ng mga Duterte, darating po yung panahon. Hihingi ho yan ng tawad sa mga taong katulad ni Gordon at ni Trillanes na nung mga panahon na yun, hindi nila sinuportahan na pinaglalaban ng mga ito yung katotohanan at pinapakita yung katotohanan. Pero wala Diba? Nasilaw sila sa mga gandang salita ng mga Duterte. Tingnan nyo, nililitaw naman ang kanilang mga gawa Nililitaw naman ng kanilang mga gawa yung yung kasinungalingan nila. Diba? Sabi nga kahit politiko yan pwedeng magsalita ng kahit anong magagandang salita yan. Pero doon mo sa gawa, tignan, mga kababayan. O ano pa ba yung mga nagawa niyang iba? Kung maalala ninyo, isa po to sa talagang kakaharapin ho ni Duterte pagdating ho ng panahon. Ito po yung kung saan ginamit po niya yung war on drugs para ho siya habang pinapatay ho ng mga pulis na nagmumukhang zombie yung ating mga kababayan na inosente, hindi ho mahalata yung kanyang pagnanakaw. Kung maalala ho ninyo, ayon po sa Human Rights Watch, si Duterte at iba pang mga nakatataas na opisyal ang nagpasimuno at nag-udyok ng mga pamamaslang sa mga maralitang lungsod o mga kapwa natin Pilipino, isang kampanya na maaaring katumbas na ng isang krimen laban sa sangkatauhan o tinatawag ito na crimes against humanity. Na kung saan pati ho yung mga taong hindi na ho dapat patayin, pinatay ho. Wala po tayong pareho lang ho yan sa kasabihan natin dito kay Sarah, hindi tayo kontra sa confidential funds. Kontra po tayo doon sa isang tao na ginagamit lang yung confidential funds, intelligent funds para nakawin yung perang yun. Dito naman po kay Duterte, tingnan nyo pinakita lamang ho ng Diyos na sinungaling ito. Pinakita lamang ho ng Diyos na hindi totoo si Duterte. At nagsisinungaling siya, at mandarambong siya, at manluloko siya. Dahil kung totoo si Duterte, at hindi puro hangin yung laman ng utak niyan, ng hayop na yan, at di pa mamatay-matay ang matandang yan, 6 months lang daw. 6 months lang daw sa sobrang kayabangan ng hayop na yan. Sa sobrang katulongges at bilib sa kanyang sarili, 6 months lang daw. Kaya pinaspasan ng mga zombing pulis yung pagratrat sa mga inosenteng tao.
Ha? Pinaspasan. O ano nangyari? Diba? Sobrang kawawa ho yung ating mga kababayan na yun. Kung tutusin, pinagbabaril lang ho ng mga kapulisan. Walang magawa yung mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak. Kasi bakit? Sa tuwing kahit po mali yung pagkahuli, nakakalusot ho sila sa papaanong pamamaraan ho. Ayon ho kasi sa human rights, para lang ho maintindihan ninyo. Para ho hindi lumabas na maling tao ang kanilang pinatay o hinuli, gumagawa po ng ebidensya ang mga zombing pulis ng mga panahong yun para mabigyan ng katuwiran ang kanilang pamamaslang na labag sa batas sa ilalim ng gera kontra droga na kumitil ng higit sa 7,000 buhay ng tao dito sa ating bansa. Alam niyo po, yan po ang instruction ho kasi ni Duterte. Para ho, wala nang usap-usap pa. Biro mo, pati estudyante na hindi marunong manigarilyo, hindi marunong uminom, hindi nagsusugal, isinama ng mga lesbo ng mga panahon na yon. At yun nga po, ang ginagawa nila, nilalagyan ho ng sachet ng shabu, yung mga bulsa. Nilalagyan ho ng baril sa kamay yung mga nakabulagtana ng mga inosente na tao. Ito po yung kakaharapin na yung lahat po na yun. Ang mastermind po nun ay si Duterte. Hindi lang po basta-basta multiple massacre ang ano niya doon. Multiple murder ang kakaharapin nila kasama ng mga zombies niya ng mga pulis. Grabe ho. Nag-ala Hitler ho siya, nag-ala Saddam siya, nang wala sa lugar. Akala niya, pag isinama, pati yung mga dating drug addict na tumigil na, tapos na yung problema sa droga. Paano ho matatapos yan? Kundi ba naman tanga at bobo itong dating presidente natin? Alam naman niya, di ba? Sa sarili niya na drug lords yung anak niya. Paano matitigil yung droga dito sa ating bansa? Pakita lang niya ho yun na siya ay galit sa droga. Wala ho po yung pinagkaiba sa pinakita niya at sinabi niya galit daw siya sa mga MPA. Galit siya sa MPA pero nagsisigaw siya. Mabuhay ang MPA. Galit siya sa MPA pero sumasama siya sa mga aktibidad. Sa mga meeting ng mga NPA. Sumasama ko siya. Kasi gusto niya palawakin, palakasin ang puwersa ng NPA. Ngayon, sa pang-aabusong niya ng mga kapulisan, sino ba ang promotor nun? Hindi ba't siya? Noong mga nakarang araw, nabanggit ho natin dito yung mga pang-aabuso ng ibang asyensya na siya rin na nagtalaga. Na siya din ang promotor kung bakit nagkakaroon ng mga nakawan. Napakarami hong kaharapin itong si Duterte. Kaya nga sabi ko nga, kapag pinagpatuloy ni Duterte yung kanyang mga sinasabi, yung puro kayabangan niya, katartaduhan niya, kahayupan niya, kademonyohan niya, ito na yung wakas mo, Duterte. Baka makalimutan ni Bongbong Marcos na may utang na loob siya sa'yo. Subagay, magiging patas na kayo. Dahil sa totoo lang, maraming mga tao na hindi papayag, kung mamatay ka man Duterte, hindi sila papayag na mailibing ka rin sa libingan ng mga bayani. Maraming ko kontra niyan. Maniwala ka sa isa na ako doon. Diba? O di papalibing ka rin ni Marcos. Malay mo, 2 taon na lang. Wala ka na sa mundong itong Duterte ka. Dahil hayop ka eh. Demonyo ka eh. Pero sana madaliin na ni Marcos. Huwag niya nang hayaan na mamatay mo na to. Kailangan managot mo na tong hayop na to. Sa mga kasalanan niya. Si Sara ganun din. Mayor pa lang. Diba? Magtataka ka. 460 million confidential funds. Mayor, may confidential funds. Grabe. Diba? Mayor pa lang si Sara nun. Presidente yung tatay niya. Hindi nakataka-taka. Diba? Kaya sa totoo lang ho,
Pag napikon ho itong si Romualdez at maging itong si Marcos, wala ho, may kangkungan ho, mapaan to. Dadamputin itong mag-ama. Ha? Baka sabihin itong dalawa, anong English ng dukot? O anong English ng tutong? Ano ba English ng tutong? Minsan na pag-usapan namin yan, hindi ko masagot-sagot yung tamang pati teacher eh. Sagot ba naman sa akin, English daw ng tutong fried rice. Hindi naman fried rice yun di ba pag nasusunog yung alam niyo na, di ba, yung mga karne, di ba, nangingitim. O di lechon rice. Hindi yun lang ho yung kasi yung alam ko, pasensya na ho kayo. Di ba? Mga kababayan, darating ho yung punto talaga. Kapag hindi tumigil itong mag-amang ito, lalo ito si Duterte, pinapahamak lang ho niya yung anak niya. Puti na rin yun kasi itong si Duterte minsan, sa sobrang kayabangan, grabe, 6 months. Tawag ng mga tao dito sa kanya, boy 6 months 6 months. 6 months muna Roy. Bayuho mo. 6 months, umabot ka na nga ng 6 years, wala kang nagawa. Mga kababayan, grabe ho. Pero salamat na lang ho at si Marcos na ho yung ating Sana, ayon ho sa ating mga kababayan, kung papipiliin sila kung Marcos o Duterte, sana ho Marcos na lang din muna. Kasi sa pamamagitan ho ng mga Marcos, dahil po kay Marcos, tingnan nyo ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang pagkakaiba ho ni Marcos at saka ni Duterte, sa panahon ho ni Marcos, magmula ho sa pinakamaliit na tao o individual o mga kababayan natin ay nagkakaroon na ho ng hustisya. At lahat ho ng mga nangyayari ngayon na kabulukan dito sa ating bansa sa mga ahensya ay napapanagot na ho. Lalong-lalo ho, nandiyan na si Rapi Tulfo, yung iba pong mga senator. Dati wala ho yan. Pinagbabawal ni Duterte yan kasi ayaw nilang masilip yung kanilang mga katarantaduhan. Kasi, di ba? Malalaman ng taong bayan na ang nagpapaikot sa utak ni Duterte ay Chino. Ayun nga, si Michael Yang, yun ang niya, advisor niya. Yun yung nagwalang niya sa pera ng taong bayan. Ngayon, mayaman na sila. Malaki na bahay nila. Hindi na sila magugutom. Kasi, biro mo ba naman, trilyon-trilyon nang nakaw nila sa pamamagitan ni Michael Yang. Di ba? Oo. Mga kababayan, grabe ho yung pambabastos. Grabe ho yung pagyurak ni Duterte sa constitution ho ng ating batas, ng ating bansa. Kaya sana ho matuto na ho tayo, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Ay, sandali. Doon po sa mga bago natin mga subscribers at maging sa ating mga subscribers nakikiusap po kami na sana ho huwag nyo pong i-skip ang mga ads nang sa gayon po ay makatulong po kayo dito sa ating programa. Muli po sinasabi po ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.